tulong. Ay lang. Okay? Kita niyo na wala sinabi? Yan ang ayaw na namin dapat nakakalimutan niyo. Yan yung madalas makalimutan sa pag nag-evaluation na. Yan yung lagi nilang nakakalimutan. Sugod agad sa area. Okay, Check the the scene is area. safe. Hintayin niyo sabihin ng instructor niyo na the scene is safe bago kayo mag-proceed sa pangalawang algorithm. Okay, the scene is safe. Wala naman po. PPS on, mask on. Be it meron, wala. Diba sabi mask on, gloves on, okay, PPS on. Ano po siya ma'am? Nakalulok po siya ng coins. Pwede naman ma'am. Nagpe-perform. Pagkuha niya sa baby, ano i-check niya? Ha? Check niya muna yung airway, ha? Baka visible naman yung obstruction. Head, ano muna siya? Okay, so pag hindi niya nakita, anong i-perform? Ilan? 5 back slaps and 5 chest thrusts. Let's go, Ma'am Jem. Tingnan yung position ni Ma'am Jem, ha? 1, 2, 3, 4, 5. Then, silid sa floor, baka kasi nabugan niya na yung obstruction. Kapag wala, another 5 chest thrusts. Tingnan yung position ha ng baby. Silid, baka kasi nandyan na. Pag wala pa rin, another. So, ganun siya. Basta may malay yung infant, salit-salit lang yung 5 back slaps and 5 chest thrusts. Eh, nawala na ng malay si baby. Yes, hanap tayo ng flat surface. Kung may lamesa. Kung may sa floor lang, okay lang naman. Basta safe pa din, walang makakakos sa further injury sa infant. Pagkababa kay baby, di ba na-witness ni ma'am ang pagkawala ng malay? Kapag witness, anong susunod na gagawin? Call for help. Very good. Okay, Ma'am Jem, hingi ng tulong. Mama naka-black, naka-t-shirt, naka-office na black, tawagan mo ang 911, nakasabi may lupa ka natulungan dito sa PSU, sa nursing building, sa room D. Pagkasabi ko dala ni ED, nakatawag yung balik kayo sa akin. Yan, ganun yung gusto namin makuha ang information ha, kompleto. Wala nang kung tutusin, mas malilimit yung time ng interaction with the caller and the 911 kasi nasabi mo na lahat ng dapat dalhin. So once na nakahingi ng tulong, proceed si Ma'am Jem sa pagbigay ng ilang compressions? 30. Kasi ang goal natin, mapalabas pa lang yung obstruction. Kung yung counting natin sa CPR, paano mag-count? 10, 20, 30, di ba gano'n? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. So, dito naman sa F-bow, dire-diretso lang siya. Okay? Go, Ma'am Jen. 1. Tulong sa count. 3. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 23, 24, 25, 6, 7, 8, 30. So after 30, check natin baka visible na yung obstruction. Kapag wala pa din, another 30 chest compressions. Ganun lang ng ganun. Hanggang hindi nyo pa nakikita yung obstruction. Bilang, ilan na, Ma'am Jem? 23, 24, 25, 30. Nakita mo na ba, Ma'am Jem? Visible na daw. Perform tayo na finger sweep and gamit natin ang pinky. Okay? Maliit na, hindi liit. And papasok. Kung nakita nyo, kinuha ni Ma'am Jem, binalot niya dun sa kanyang gloves and then tinabi and nagpalit siya ng bago. Right after yung magtanggal ng gloves, magpalit ng bago and then reassess. Mag-reassess tayo by checking the pulse. So marunong naman kayo lahat mag-check ng pulse. Marunong pa ang lahat. Sa mga future nurses, di ba? Yan natutunan nila din. So sa infant, sa breakout tayo. Pero kung hindi naman, walang problema, mag-check lang tayo ng rise and fall ng kanyang chest. But then, kung marunong kayo, count tayo sa
Brachial, bilang. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007. So, nakita ni Ma'am Jem, maganda ang pulse and okay naman ang breathing. Sa ano nang susunod? Recovery position. So, paano mag-recovery position ng infant, Ma'am Jem? Yan, nakalak lagi yung isa ha, para hindi siya mag-slip pababa. Okay, so naka-recovery position siya. Perform tayo ng secondary assessment. Yun yung no decaf BTLS, no blood. Sige, Ma'am Jen. Mula ulo hanggang paayanhan. Check natin. Baka kasi sa nalapagan natin kanina, meron palang bubog. O, so may sugat pa siya sa likod. So, kailangan mag-perform tayo ng secondary assessment. So, na-check ni Ma'am Jen. Excuse me. Wala. No decaf BTLS, no blood. So, advice niya na kay Mami, refer niya na kay Mami. Mami, ito na po yung anak ninyo, okay na po siya. Ito po yung nakagulag sa kanya, pakilala na lang po siya sa hospital. Yun naman po. Ayun, ganun, banggitin niyo lang kay Mami. And huwag niyo kakalimutan ipadala yung obstruction. Kasi syempre, for reference sa ating mga doktor or ng ating medical attendant. Okay? Klaro tayo sa pag-manage ng MBOW for infant. Malinaw? May question? Wala naman? Nasaan na?